Bibidyo ko nimo? Oh, Eh, ngaalap ko. ano makapabidyo ka? Oo. Oo. So, good morning to all of you. Magandang umaga sa inyong lahat. So, today is January 2, 2025. So, share ko sa inyo about here in my small bonsai garden. And also to our motorcycle, which is the Rosy Flakes. Proud kami na kaganito because the motorcycle is already reached in 2 years na. Tapos is mukha pa rin siyang brand new kasi inaalagaan namin, hindi namin pinatakbo kung tuwing magulan. Then ang kilometrahe niya with the 2 years is ito. Kita na. So yun ang kilometrahe niya is 7,141 for 2 years. So ang problema lang nito, mupaok siya ginagmay. Pero okay lang, aandar pa naman, mupaok siya. Kailangan na siguro ito ng maintenance. Anyway, proceed tayo sa aking bonsai materials na i-share ko this morning. So kahapon is it is January 1. Wala akong magagawa dito sa bahay. So ang ginawa ko, ito na bonsai materials, which is matawag ko ng bonsai, pero although hindi pa malaki itong trunk, tinanggalan ko na ng mga wire para di na ko magka-problema. So ito, tapos nakagawa ko ng tatlo, then ito na naman another design of bonsai materials, which is tugas bato. Wala na siyang wire, so matawag ko na rin itong bonsai at saka itong pangatlo. Then, yan, tatlo na sila. Then, proceed tayo doon sa kabila. So ito naman, isi-share ko sa inyo itong aking red ficus, which is ang target ko nito during New Year na maging puno na siya ng red na dahon. So it happened tapak-tapak, so wala ka timing. So ganito yung magbubonsai tayo, expected natin nga lumabas yung maganda niyang itsura para na mapakita natin sa kung may magpunta dito sa ating bahay. Pero it happened hindi nag-red yung dahon na iba. So, sipyat, nagkamali. So, proceed tayo doon sa likod. So, we have another red ficus here na same pa rin ang nasa isip ko during Christmas or New Year. Magkaroon na siya ng maraming dahon. Pero, nasipyat pa rin ako sa pag-estimate kasi sa ngayon is mga shoot pa lang ang lumabas. So, siguro next week pa siguro ito maging maganda. So punta naman tayo doon sa kabila. So dito naman, red ficus ko, hindi na timing din kasi nauna siyang nag-produce ng mga dahon. So yung nakita ko, ganito na ang itsura niya, hindi na pula, it is brown. Then I have another here, kung magpula sana itong mga dahon, although hindi po siya nagkumpleto tanan, nangalit ang iba. Yan. Then we have also here another red ficus bonsai materials. Same pa rin, patak-patak, nalit ang iba. So hindi siya nagkasabay. So ganyan talaga ang ficus. Punta tayo sa kabila, diretso na lang tayo dito. So we have another ficus bonsai material here. Yung may nakras na helicopter na pinatong ko. So, ginigupitan ko siya. Then, pinakaunang nag-produce ng dahon. So, almost a day lang ang agwat nila dito pag dipulit ko nito. Kaya ang nangyari is minsan may mauna, minsan may nahuli. So, punta na ako doon sa tatrabahuin ko nga bonsai materials. So, dito tayo. Si-share ko sa inyo itong pinaka-paborito ko na Argao Taiwan kasi ito lang ang malaki ko na punuan. Yan, maliit siya, malaki. Pero need ko for how many years pa ito bago ito mapaganda. Then, this time ito nang isi-share ko nyo. Stainless tugas batu. Ito, yung binuhat ko. So, this is an ordinary tugas batu lang. Hila-hila. So, everyday, ang dami itong, so yan ang itsura niya. So, tanggalan ko na lang itong wire, tapos hindi ko na balikan ng wire, siguro balikan ko ito. Tatagilid man, so bago na ako na. So, magsimula na ako magtrabaho sa takong bangko. So, stop. So, ito na ang aking tugas bato exposed rod.
So dito, pwede pa doon gamay ang camera. Surato. So, inutosan ko yung anak ko para makita naman ninyo kung anong ginagawa ko. So itong banda, kita ni dire, very soft siya, tailinghod pa, agi pag wire. Namatay ang isa kasanga diri, namamatay, kaya pinatubok ito sa bago pa siya. Kung i-compare dito sa other portions, gulang na ito pinapalinghod. So yun ang bagong pan, kasi pangit man tignan pag wala dito ang area ha. So ito i-wiring siguro ko ito balik, yung iba tangtangan ko ng wire, tapos trim na trim, tapos patambuko na ni siya. Balik ko sa So, natapos ko na gupitan. Then, ito yung sanga na na-mention ko na kanina na linghod pa kayo. Then, nalubunan siya wire, kaya tinanggalan ko ng wire. Ang nangyari is nagkuhan siya ka ng lumalaban, nag-contradict, kaya gumaganyan. So, kailangan ko i-wire balik para mapaganyan siya. Then, pabayaan ko lang itong mga malaking dahon dito. Ito. Pabayaan ko itong mga malaking dahon dito para mas madali lumaki itong trunk. Hahabulin niya ang itong isang secondary, ito primary, secondary, tapos pasaka. So itong aking pag-share is ito para sa mga beginners na ganito yung ginagawa ko rin, not so mahirap sundin. So kung mayroon nahihirapan kasi yung iba, kahit simple lang ang paggawa nito is nahirapan din sila. So ganito lang kadali ang paggawa. Yung sigurin mo yung if ever diretso yung sanga mo, basta left and right yung sa mga sanga. Kung saan yung halimbawa saan yung naka-bend, yun yung malalabag. Pag yung halimbawa dito, this portion, hindi mo pwedeng lagyan ng sanga dito, kasi if lagyan ko ito ng sanga dito, it will cover the front. This is the front area. Kaya itong sanga na ito binibend ko para makikita itong area na ito. So ngayon, linagyan ko na ng wire, tapos i-bend ko na siya ng kaunti. Although nagka-opposite itong paglagay ko ng wire. Anyway, luwagan ko na lang kasi may wire na siya nakauna ito sa dulo. So na-opposite yung direction ko. So iti-twist ko na lang ito ng kaunti para di mabali. Yan, sana di mabali. Yan. Kasi lumalaban. So yan Then pwede din ibantay ko na lang instead nga i-drop. So if ever I need to make more maganda ng kaunti, pwede i-drop, pwede hindi. So ito na ang itsura niya, which is wala na itong wire lahat except dito nga portion ang linagyan ko ng wire. So very simple lang itong design niya sa aking bonsai materials, which is the tugas pato. So for this morning, ito lang masashare ko sa inyo for the year 2025, January 2. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye bye.